Hello kaibigan, magandang umaga po. God bless po sa bawat isa. Kamusta po kayo? I hope okay lang po kayo, nakatulog kayo na maayos. Salamat sa Panginoon sa another day para po sa bawat isa sa atin. Hindi ho natin makasama si Apple ngayon dahil meron po siyang gawain sa kanilang parokya. At mamimiss natin siya sa araw na ito, and Lord willing bukas ay makasama na po natin siya. Tayo po'y magsimula sa ating broadcast today. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Na sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na magkaroon tayo ng balanseng kaisipan, damdamin, at ang pagtutok natin sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 5 sa buwan ng Pebrero 2025. At ngayon po tayo ay mananalangin. Panalangin po natin o gamitin natin guide ang The Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, dadako tayo para sa Saint of the Day. Apo. Ang Saint of the Day natin ay ayon po rito sa Vatican News ay si Saint Agatha. Isa po siyang birhen at isa din po siyang martir. Itong si Saint Agatha. Now, in the Cilicia of the 3rd century, the story of Agatha descends between Catania and Palermo, the two cities that contend the honor of being the martyr's birthplace. Reading her Passio, it seems it can be inferred that the girl was born in AD 235 at the foot of Mount Etna to a wealthy noble family. Now she is still an adolescent when she manifests the will to consecrate herself to God. And with the ritual of Bellatio, the taking of the veil receives her from her bishop, the flammeum, the red veil then worn by the consecrated virgins. The tradition also describes her as a deaconess, an office dedicated to service in the Christian community. In AD 250 or 250, the Edict of Emperor Decius against Christians opened a long persecution. And in Catania, the ruthless proconsul Quintian, who was infatuated with Agatha, is given charge of the edict's application. Now the young woman fled to Palermo but was found and taken back to Catania, conducted by Quintian. Now she refuses to abjure her faith. The proconsul determined to attack the virginity of the girl and thrust her to a courtesan of easy habits, Aphrodisia, to educate her in the arts of love. Now Agatha remained faithful to Christ and kept her virginity
So she was sent back to Quintian, who decided to submit her to trial. Now the acts of the martyrdom of Saint Agatha report the conversations. "What is your condition?" asked Quintian. Agatha responds, "Not only was I born free, but of noble family, Quintian. And if you claim to be free and noble, why do you show yourself to live and dress like a slave?" "Because I am a servant of Christ," Agatha replies. Now Quintian again, "But if you are really free and noble, why do you want to be a slave?" Sabi ni Agatha, "The greatest freedom and nobility is here to prove to be Christ's servants." Now Quintian replies, "And what about it? We who despise the servitude of Christ and venerate the gods have no freedom. Your freedom draws you to such a slavery, which not only makes you servants of sin, but also submits you to wood and stones." Agatha says. In the face of these words, Quintian urges Agatha once again to deny Christ and to induce her to reflect, sends her to jail. The next day, in the face of the young woman's refusal, he decides that she is to be subjected to torture. Furious to see her face the pain with courage, now Quintian commanded that her breast be torn away. Agatha is brought back to prison sore and bloody. But in the night, Saint Peter appears to her and heals her wounded breast. Again before the court, Agatha again refuses to worship the gods and claims to have been healed by Jesus Christ. Now furious at the girl's courage despite torture, now Quintian decides she is to be raked across her hot coals, wrapped only in her head veil, symbol of her betrothal to Christ. As the order was executed, immediately the place where the holy body was turned was shaken. Even the whole city of Catania was shocked by the vexation of the earthquake. So they all ran to the judge's court and began to tremble greatly, because he was tormenting the holy servant of God, and all of them were in grave danger. Agatha, with her veil intact, is taken from the brazier, and in jail again extended her arms to the Lord and said, "You, Lord, you have created and guarded me from my childhood, and made me to act with manly strength, have taken from the love of the passing world, who kept my body from contamination, who made me overcome the torments of the executioner, the iron, the fire, and the chains, who gave me in torment the virtue of patience. Please accept my spirit now, for it is already time that I should leave this world by your command and reach your mercy." Now having spoken these words in the presence of many, she was silent and gave up her spirit. It was February 5 of the year 251. Her acts go on to report after a year. Mount Etna erupted a great fire, and like a fiery river, so the fiery liquid melting stones of earth came to the city of Catania. Now many went to Agatha's sepulchre to ask for her intercession, and her veil was placed before the lava flow. Miraculously, the lava stopped. The fame of the prodigy is such that Agatha became the patron saint of Catania. Her cult therefore began the year after her martyrdom and spread rapidly everywhere. Her relics are preserved in Catania in the cathedral dedicated to her. Wow! Habang binabasa ko po kanina to, yung nangyari kay Agatha, hindi, isa po siyang birhen at siya po ay
siya po ay pinatay. Karamihan po sa mga saint na ating pinag-uusapan, dedicated sa Diyos, sa Panginoon, sa pagkatawag sa kanila ng Diyos, at madalas nagre-resulta ng kamatayan. Hindi ko alam kung isa ka sa mga magiging santo later on, na maaari mong sapitin ang mga bagay nito alang-alang kay Kristo. Pero harinawa, ang buhay natin ay maging isang pagpapala sa ating kapwa Katoliko, sa ating pamilya, at sa harap ng Diyos. Yan po yung ating Saint of the Day, si Saint Agatha, Virgin and Martyr. Alright. May gusto kong basahin dito mga kapatid bago tayo mag-proceed sa ilang greetings. Sa Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Ito po yung pagkakasabi sa Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. May 7 ayaw si Lord. Galit na galit siya sa ganito. Ano po yung 7? Yung mayabang, sinungaling, pumapatay ng mga inosente, nagpaplano ng masama, mga nagmamadaling gumawa ng hindi tama, tumitestigo ng hindi totoo, at yung gumagawa ng paraan para mag-away ang magkakaibigan. Yan po yung 7 na ayaw ng Diyos sa atin bilang mga Katoliko. Sana po'y nakakatulong ito mga kapatid, itong mga bagay na ginagawa natin dito sa ating broadcast. Alright, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng sa lahat ng ating mga kaparian. Magandang umaga po. At sa inyo po nakasama natin sa umagang ito, magandang umaga po. Maraming salamat kapatid na Angel Amoma. Salamat for watching. Bobby Taruk, Laida Huntilla, kay Jomer Aspan, kay Darrell Capobres Guanzon, at sa iba pa ho. Magandang umaga sa inyo. Gusto kong batiin yung aking may bahay, si Annalyn, yung aming 2 anak na si James Philip at Alana Grace, ang aking mama na si Mama Elsie, si Eloisa, si Fred Al, si Charo Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Rox, si Esme, at yung kanilang mga anak, si Julie po sa Kasirondian, dyan sa bahagi po ng Pangasinan, si Buboy, at saka si Bogs at yung kanilang mga anak. Si Ate Lydia, ganun din ho, magandang umaga. Ang aking tiyo Jose, si Tia Edna, dyan sa Karangalan Village. Ang lahat po ng aking kamag-anak dyan sa Palawig, dyan sa Calulbon, Vira, Catanduanes. Magandang umaga po. At sa inyong parish priest, God bless. And hopefully makapasyal ho ko dyan sa ating piyesta sa October. Bihira lang tayo napupunta ng Catanduanes sa ating probinsya . Ano po? Pagdasal po natin na tayo makapasyal dyan at makausap yung ating parish priest. Magandang umaga rin po kay Kuya Larry at Ate Emily, mga parents ni Apple. Magandang umaga po sa inyo. Bishop Patricio Buson ng Diocese ng Bacolod. Magandang umaga, Bishop. Si Father Dominic Diramas. Isa po ito sa mga spiritual natin mentors. Si Father Dominic Diramas, ang canon lawyer. Na nandyan naka-assign dyan sa Diocese ng Bacolod. Maraming salamat. San Sebastian. At sa lahat ng mga pari po natin dyan, magandang umaga po sa inyo. Kay Sister Mercy ng Pauline Media. At sa lahat ng mga staff, magandang umaga po. Ang aking parish priest na si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pads. Ganoon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. Magandang umaga. Sa aming 2 seminaryan na si Bro Simon at si Bro Kent,
magandang umaga. Kay Sister Malu sa PPC, sa lahat ng mga officers, magandang umaga po. Si Bro Bernardo Apoyon, salamat. Kay Mike Sarad, yung aming Paris Secretary at yung kanyang mga kasamahan dyan. Magandang umaga po sa inyo. Binabati ko rin ang lahat ng Catholic Faith Defenders sa buong Pilipinas, sa National. Magandang umaga po. Siyempre si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong, kay Jan Do, magandang umaga sa inyo, kay Kenneth Alvin Bustamante, kay Romel Palma. At siyempre dito sa Bacolod, kay Reverend Father Brendan Ray Gamala, yung aming spiritual advisor, magandang umaga Pads. Kay Reverend Father Hubert Habeliana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish, dyan sa Barangay 35. Magandang umaga po. Kay Doc Ray Entila, ta kanyang buong pamilya, kay Christian Paul Gailan, yung aming presidente, kay Harvey Angke, ang Vice President, kay George Quiles, ang Secretary, JB Akma, ang Treasurer, kay Apple, kay Al Manilla, kay Doc Reynold Navares. Diyan din po sa Granada, kay Bro Herald Deloso, Pepito Barbon, James Esenciales, kay Rod, kay Rex, kay Bro Mailum. Magandang umaga po. Ganun din kay Thea Marie Pescador, kay Marjorie Batayin Agtoto, dyan sa Talok at dyan sa Kabangkalan. Magandang umaga po. Shoutout kay Buds sa Legazpi Albay. Bro, magandang umaga. Shoutout daw kay Father Totoy. Gusto ko rin batiin ang aking mga fellow students ng catechetical training. Lalo na sa aming coordinator na masipag, si Mrs. Vanessa Sabit Moleño. Magandang umaga kapatid. God bless. Kami po ay every Saturday nag-aaral po dyan sa Sacred Heart Seminary. At tatlo lang ho kaming lalaki dyan na kasama sa training. Maraming salamat po kapatid na Molieno, kay Sister Vanessa. Shoutout din kay Father Edito Banyo, kay Father Albao, dyan po sa San Isidro Parish. Mula po yan kay Rene Boy Kalimpong, dyan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Shoutout din kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, kay Reverend Father Eduardo Musni, dyan sa San Lorenzo Ruiz. Galit to kay Bobby. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Charby Martin and Bro Boots Uy, magandang umaga po. Sa kanilang mga elder na si Bro Pams Gonzales, kay John Englis. At sa All for Jesus Life Ministry po, magandang umaga sa inyo, sa kanilang mga leaders na si Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa Pesma Plaza Israel, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo mga kapatid. Kay Bro Romel Jerry Natalio, magandang umaga po sa lahat ng mga kasama dyan sa Pesma Plus. Sa Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po. Salamat for praying sa ating broadcast. Gusto ko rin i-shout out si Reverend Father Pineda dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. At isa rin po ito sa mga spiritual directors natin. Salamat Pads Pineda dyan sa Kabangkalan. Ganoon din kay Bro Jesus Bayoneta at yung lahat ng mga participants dyan sa makikita ulit tayo sa March, Lord willing. Gusto ko lang din na-acknowledge yung mga overseas natin na nakikinig sa ating broadcast. Kay Bro Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, kay kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan, Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USNA, Elenita Biliete dyan sa Greece, kay Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang, Rome, Italy, kay Tha Arnel Jawos Sigosyo dyan sa Malaysia, kay Usting Fabon Rubines Umpa dyan sa Celice, Italy, Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan, Ghana, Africa, Rego Perocho sa Kuwait.
Alan Janeto sa Hungary, James Walter Hibanada, Topic dyan sa Canada, kay Enteng Narem dyan sa Libya, Eric Cordero dyan sa Singapore, Ariel Bergis sa Canada, at kay Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Alright. Maraming salamat, Romeo Togonon, Lenteria, for watching. Dako na po tayo mga kapatid sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa Mark chapter 6, 1 to 6. Mark chapter 6, 1 to 6. I'm reading from Christian Standard Bible. Sabi po rito, he left there and came to his hometown, and his disciples followed him. Now when the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. Where did this man get these things? They said. What is this wisdom that has been given to him? And how are these miracles performed by his hands? Isn't this the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And aren't his sister here with us? So they were offended by him. Now Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown, among his relatives, and in his household. He was not able to do a miracle there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he was amazed at their unbelief. He was going around the villages teaching. Mga kapatid, saan ba yung hometown ni Jesus? Sa Nazareth po. He was born in Bethlehem, grew up in Nazareth. Ano sabi ng Bible? Kasama niya yung mga disciples. Tapos binanggit dito yung Sabbath, ito yung araw na kung saan ang mga kabataan sa edad na 13 anyos pataas ay nagpupunta sa isang lugar upang aralin ang Old Testament. Si Jesus nagpupunta sa sinagoga at marami pong namangha sa kanya. At marami po silang tanong, saan galing yung mga tinuturo nitong taong to? Grabe yung kanyang wisdom. Sino ba nagbigay nito sa kanya? At paano tong mga milagro na to na nagagawa ng kanyang mga kamay? Tas sabi ng mga tao, hindi ba karpentero yan? Hindi ba anak yan ni Maria? At nandito yung mga kapatid niya. Noong unang panahon kasi kapatid, kung ano trabaho ng tatay, yun po yung nagiging trabaho ng panganay. Si Joseph, karpentero eh. Si Jesus, karpentero din ho. Mahusay na karpentero katulad ng tatay niya. Na may mapapasin ho kayo dito na may mga kapatid si Jesus. Pero sa turo ng simbahang Katoliko po, hindi ho ibig sabihin kapatid, literal na kapatid. It could mean, ito yung mga anak ni Joseph sa kanyang unang may bahay. At yung mga kamag-anak noon ang tawag kapatid. Ganun yung ganun kalapit eh. Naniniwala po ang simbahang Katoliko na wala na ho naging anak si Maria maliban kay Jesus. Kasi ayon po sa tradition ay maaga pong namatay etong si Joseph. Nakita lang natin doon sa eksena sa templo, 12 taon si Jesus eh. Pero pagkatapos ng eksena na yun, wala na si Joseph.
At ang sabi dito, so they were offended by him. Nasabi ng Panginoon, a prophet. Mga kapatid, ang propeta, spokesperson ito. Kadalasan po ay lalaki yung propeta. At ang ginagawa ng propeta sa lumang tipan ay sinasabi nila yung actual words ni Yahweh, ng Diyos. At lahat ng kanilang sasabihin, it will come to pass. Dapat mangyari. Dalawang klase ko kasi propeta sa lumang tipan eh. May mga tunay na propeta at may mga false prophet. Yung mga tunay, lahat ng sasabihin nilang predictions, babala sa hari, nangyayari po yun. Yung mga false prophets, ito yung mga kunyari nagsalita ang Diyos sa kanila, pero pag sinabi nila sa hari yun, hindi ho nangyayari yun. At alam po ba ninyo ang kabayaran ng mga false prophets sa lumang tipan? Stoned to death. Ang sabi ni Jesus, a prophet is not without honor except in his hometown. May parangal hong natatanggap yung mga propeta maliban sa lugar niya. At ang sabi ho na ni Mark dito sa chapter 6, kakaunti lang ho yung nagawa ng Panginoon doon sa kanyang hometown sa Nazareth. Bakit? Hindi kasi sila naniniwala. Meron silang unbelief. Now, si Jesus Christ, mga kapatid, ay nakaranas ng rejection. Nakaranas po siya ng rejection. Now, ano ba ibig sabihin itong what is rejection to a person, mga kapatid? Ang rejection po ay kabaliktaran po ito ng feeling accepted. Naranasan mo bang ma-reject bilang tao? Ang ibig po sabihin nitong feeling rejected po na at one time, in one situation, with one person, things didn't work out. Na-try mong mag-apply ng trabaho and na-reject ka? Ba, masakit yun. Akala mo overqualified ka na nga, di ba? Dahil sa resume mo, ganda eh. Tapos, dun sa HR, nung humarap ka, sorry. Hindi ka namin kailangan. Sa issue ng pagmamahal, di ba, sa pag-ibig, ang mga taong naranasan itong na-reject sila, yung mga proposal na yan, di ba? May nakita tayong mga videos na nagpo-propose pero they were rejected. Ba, sakit nun. Akala mo siya na, yung pala hindi, di ba? May mga wala sa timing na proposal di ba? Napaka-intense nun nung feelings na maranasan ng tao na siya ay na-reject, di ba? Kung may mga kaibigan ka na feeling rejected ka kasi parang hindi ka pasok dun sa qualifications ng grupo, napakahirap po na ma-reject. Nung bata ho ba kayo na ranasan nyo na ma-reject po kayo? Ma-reject ka ng kaklase mo, nabully ka, di ba? Part ng rejection nyo, nabubully ang estudyante. Ako po, nabubully po ako nung ako po elementary. Opo. Mabigat po ito kapag ka na-reject tayo, kapatid. Kasi ang nare-reject dito yung pagkatao mo di ba? Medyo mabigat Paano natin ito nararanasan pa? May mga kaibigan po kayo na ini-ignore yung message ninyo, di ba? Pagka nag-chat ka sa kanya, di ba may mga tao na sinisin lang nila yung message, binabasa lang nila, tas walang reply. Tas medyo urgent yung yung sitwasyon mo. Minsan tatawagan mo kasi urgent ka, di ba? Hindi nila sinasagot yung tawag mo.
'Di ba? Maraming reasons kung bakit nila ginagawa yun eh. Halimbawa, mag-a-ask ka ng date sa isang babae and you are being turned down. Tapos magkakaroon ng party yung mga kaibigan mo. Hindi ka nakatanggap ng invitation. Meron kang long-term partner sa negosyo, pero umalis, pinagpalit ka sa ibang partner sa negosyo. Ang sakit po mga kapatid. Si Jesus po na naranasan niya yung paano ma-reject ng kanyang sariling kamag-anak, mga kalugar. Na mga kapatid, rejection is painful ayon sa pag-aaral. Masakit po yung ma-reject. Now, minsan yung ilan sa mga responses natin, yung tugon natin sa rejection, maaari pa magpalalato ng sitwasyon natin. Now, paano natin i-handle yung rejection? Ayon po sa pag-aaral, rally whatever social support is available. May mga kaibigan ka pa ba na naniniwala sa'yo? May grupo ka ba na kinabibilangan na pwede mong takbuhan? Now, importante din ho na i-observe natin at i-identify natin yung ating nararamdaman ngayon. Anong pakiramdam mo kapag nare-reject ka? 'Di ba nadi-devalue yung sarili mo, 'di ba? Yung tingin mo sa sarili mo bumababa po 'yun eh. Nagkakaroon tayo ng low self-esteem ayon sa pag-aaral. Opo. Paano mo ini-interpret itong nangyayari sa'yo? Na na-reject ka nung kaibigan mo. Nag-offer ka ng help but you were rejected. Mahirap yun, nag-offer ka ng tulong tapos na-reject ka. Sabihin nila, hindi namin kailangan ng tulong mo. Medyo mabigat ito mga kapatid, itong rejection na ito. Hindi po ito ganun kadali. Opo. Ayon po sa pag-aaral, meron daw pong 4 na klase ng rejection. May tinatawag na hyperacute. Pangalawa, merong acute cellular. Pangatlo, merong acute humoral. At merong chronic. Grabe yung stages, Hindi ko maipaliwanag lahat yan eh. Pero yan po ay yung ating nakita lang ng mga article dito sa binabasa po natin. Posible ba na ma-reject natin yung tao nicely? Malapit na February 14, di ba? Niyaya ka mag-date. O paano mo siya i-reject ng politely? Pwede mo sabihin bilang babae, I'm not looking to date right now. Or pwede mo sabihin, I'm focusing on my work at the moment and I'm not interested in pursuing a relationship. Wow. Kaya pa ba natin gawin yan, Yung mga dalaga dyan na may mga makukulit na may date. Mga kapatid, mag-ingat po kayo kasi your priority as Catholic is hindi ho yan eh. Your priority kung kayo po ay estudyante is to focus on your studies and Lord willing matatapos po kayo. Kasi pagka sinamahan po nyo yan ng pag-ibig na wala sa lugar, chances are hindi ho kayo matatapos yan. Opo. Kasi gigitna na yung pag-ibig eh. May lugar yung pag-ibig mga kapatid. At huwag nyo isabayan sa February 14. Now going back mga kapatid doon sa ating pinag-uusapan, si Jesus, naranasan niya itong rejection. At ang masakit nito sa sarili niyang lugar. A prophet is not without honor except in his hometown, among his relatives, and in his household.
Wala pa naman psychology sa panahon ni Jesus eh. Pero kailangan niya bang pag-aralan yung psychology? Hindi ho. Anak ng Diyos eh. Diyos po siya na nagkatawang tao. Hindi ba niya alam i-handle yung situation? Alam niya. Na-rattle ba siya nung gano'n ang na-reject siya? Hindi. Although naniniwala ko na naramdaman niya yon sapagkat bilang tunay na tao, natural na maramdaman niya yung pain, discouragement. Dito binabanggit sa Bible eh. And he was amazed at their unbelief. So ano makikita natin dito na prinsipyo, general principles dito sa Mark chapter 6, mga kapatid? Una makikita ho natin dito, si Jesus meron siyang focus. Yung kanyang ministry na pinagawa ng God the Father sa kanya, na-accomplish niya po yun. Yung pagtuturo. Pangalawa, makikita natin dito mga kapatid, na yung feeling of rejection is real. Sa panahon natin. So, sinong pwede makaranas niyan? Tayo na mga layman. Yung si Pope Francis ba nakaranas somehow ng rejection? Sa palagay ko. Saka sa haba ng panahon ng paglilingkod niya bilang Pope, may mga pagkakataon sa bansa na pinupuntahan niya na feeling niya rejected siya. Palagay ko may kwento rin ho siya kung makakausap ko siya ng personal. Meron siyang kwento. Isang pangyayari sa kanyang ministeryo bilang Papa na ino-oversee niya worldwide ang mga billions of Catholics worldwide. Palagay ko may kwento siya sa isang bansa na feeling niya rejected siya. Yung mga kardinal natin, naranasan din nila yan probably. Yung mga archbishop, bishop, monsignor, yung mga pari po natin sa Pilipinas, naranasan nila ito, na feeling rejected sila, at paano sila naka-cope up. By the grace of God na lang po yun. Mga kapatid, ang isa sa mga dapat iwasan natin bilang Katoliko, yung meron tayong unbelief. Unbelief kay Jesus, unbelief sa mga saints natin, unbelief sa turo ng simbahan, unbelief sa gagawin ng Diyos sa buhay natin itong taon na to. Hindi makaka-perform ang Diyos ng anumang himala, anumang pagkilo sa ating buhay kung meron po tayong unbelief. Yung bang nire-reject mo yung truth, yung bang nire-reject mo yung grasya ng Diyos, na mas umiira sa iyo yung pride, umiira sa iyo yung galing mo, yung accomplishments mo bilang tao. Dahil may pera ka, may influensya ka, dahil sa yabang natin. Ito yung mga bagay-bagay na nagwi-withhold sa blessings ng Diyos sa ating buhay sa taon na ito. Hindi makagalaw ang banal na espiritong sumasa atin dahil napipigilan nung sarili natin mismo eh. Ayaw natin na gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Pinipigilan. Bakit? May freedom tayo eh. May free will tayo. Hindi tayo robot eh. Now, I'd like to challenge you, fellow Catholics. February pa lang po ngayon, February 5. Ilang buwan pa ho, pwede pa natin ayusin ang buhay natin. Huwag po kayo maging nominal na Katoliko. Ayaw ho ng Panginoon Diyos yan. Ayaw ng Lord yung pasimba-simba lang tayo pag gusto natin. Sinasadya mo na hindi magsimba. Wala kang desire na pumunta sa simbahan. Sinasadya mo. Mortal sin yan, kapatid. Nagpapartake ka ng communion pero nabubuhay ka sa kasalanan. Mortal sin yan, kapatid.
You are into a relationship, tapos pinagtatakpan mo lang yan dahil involved ka sa ministry. That's a mortal sin, kapatid. Marami tayong ginagawa na hindi natin alam na kasalanan pala yun, na violation pala yun sa aral ng simbahan. Huwag tayong maging ignorante, kapatid. Aralin natin ang salita ng Diyos. Tignan nyo ang Catechism of the Catholic Church. Mag-imbestiga kayo. Aralin natin sabay-sabay ito. Kasi pag hindi mo alam, pwede ba yan na hindi mo alam na for life? Wala ka bang i-exert na effort para malaman ng isang bagay, isang turo sa simbahan? Mag-exert tayo ng effort, kapatid. I-pursue natin yun. Meron kang knowledge do sa basic belief na simbahang Katoliko. Importante po yan. At doon po sa mga katekista na matagal na sa Katoliko, mga kapatid, gawin po ninyo yung inyong ministry na magturo sa mga kasama dyan sa parokya. Kayo po ay tinrain, pinadala kayo ng parokya sa pagsasanay, hindi ho para magpakyut. Ang trabaho po ninyo ay ituro, hindi lang sa bata, kundi sa mga adults din ho, yung aral ng simbahan. Kaya ho, pagkakatekista ka, tingin ko dyan tagapagturo ka ng salita ng Diyos dyan sa parokya mo. Gaano po ba kayo ka-involved ng mga katekista natin sa Pilipinas? Nagagawa po ba ninyo ang inyong responsibilidad? Nag-aaral po ba kayong patuloy para maituro natin ang tamang doktrina ng simbahan o kayo mismo nangangapa sa ituturo nyo? Kayo mismo hindi nyo alam ang Catechism of the Catholic Church. What a shame. Hindi excuse na, ay, Brad Calix, wala ako kasing libro Wala kasi akong catechism Kapal na ito, 800 plus pages. Ay, nahirapan ako magbasa dyan, Brad Calix, English yan May nakita ko nitong Tagalog Wala lang ako napansin na hiligay nun ng pagkakasali nito. Baka meron. Opo. Importante, nag-aaral tayong patuloy, mga kapatid. Let me remind you, kapatid, na ang kalooban ng Diyos sa atin bilang Katoliko, to love Jesus, to focus more on Jesus, to shun evil, lumayo tayo sa kasalanan, and to live a holy life. Mga kapatid, hindi pwedeng walang holiness. Huwag kang mag-assume na langit ka o purgatorio ka sa dulo kung wala tayong holy living. Kasama dun sa holy living, pag negosyante ka, nagpa-file ka ba ng tamang income tax return mo, kapatid? Yung mga tao mo ba ay may mga benefits yan? Tama ba sweldo nila, kapatid? May-ari ka ba ng kumpanya? Entrepreneur ka ba? Are you honest? Are you working sa government? Nasa NGO ka ba? O private practitioner ka? Whatsoever? Ito yung hamon sa atin bilang Katoliko Dapat makita to sa buhay natin, mga kapatid. Kaya po ito po yung pinagsusikapan ni Brad Calix na magjo-journey tayo together. Bago lang po ako October lang po ako officially naging Katoliko last year. Nagdo-double time po ako sa pag-aaral. Papasalamat lang ako sa Panginoon sa kanyang biyaya at sa inyong panalangin, mga kapatid. Nagpapasalamat po ako. Ang aking pakiusap lang, let us all journey together. Maghawak-hawak tayo ng kamay. Etong taon na to, sabihin natin sa Lord, Lord, ayusin ko na yung buhay ko. Now, gone are the days na nagpapabaya ka sa pagdalo sa misa. Gone are the days na wala kang pakialam sa community nyo. Sinasaktan mo probably ang asawa mo. Wala kang pakialam sa mga anak mo. Kung ano nangyayari. Tapusin mo na yan. Magsimula tayo sa bago nating journey. February pa lang kaya pa yan. Ilang buwan pa yan, Brad, sis. Marami pa tayong magagawa para sa Panginoon. Now, let me remind you, kapatid, na hindi mo kailangang pumunta ng Protestant para ma-enjoy mo yung presensya ng Diyos.
sa pananatili mo sa ating simbahan, you can actually experience yung paggalaw ng Diyos sa iyong buhay. Anong sekreto? Ikaw ba talaga ay nakadedicate sa Panginoong Yesus? Meron ka bang desire na makilala pa si Jesus? Meron ka bang loyalty kay Jesus? May loyalty ka ba sa turo ng simbahan? May loyalty ka ba sa iyong pare? Importante po yan. Gusto mo bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Yan yung mga questions na pwede nating magkaroon po tayo ng reflection sa taon na ito. Am I really obedient to Jesus? Ako ba ay mabuti at godly na Catholic? Importante po yan, mga kapatid. Alright. Sana po nakatulong itong mga sinasabi natin dito. Hindi po ako nagmamagaling, hindi po ako nagmamarunong. Sinasabi ko lang po yung laman ng puso ko sa inyo. Hindi ko po kayo pinapagalitan. Ang magagalit po sa atin, si Lord lang. Nga po. Ang mensahe na ito ay hindi lang ito para sa inyo, para po kay Brad Calix din ho ito. May mga rough edges tayo sa buhay natin, pananampalataya, na kinakailangan ayusin tayo ng Panginoon. At ang nakita ko lang po na magandang attitude natin, magpa-correct tayo kay Lord. May mga taong nagsasalita, ginagamit ng Lord, magpa-correct tayo sa Panginoon. Opo. Kung sa tingin mo, pagiging honest ka lang sa sarili mo, nasa ka na ba sa journey mo kay Lord? Nasaan ka na? Gaano ka na ba kalalim kay Lord? Yung maturity level natin, gaano na ba tayo kalalim sa Lord? Hindi kasi rito pinag-uusapan yung para bang performance task lang. Hindi ho. Tignan mo rin yung character natin. Meron ba tayong character? Yung mga naglilingkod sa simbahan? O baka naman display lang yan sa tao. May tama ba tayong motivation as we do ministry? May tama ba tayong puso? Yun ang mga tanong as you do ministry. Tama ba yung ating motivation in serving the Lord? O baka naman papogi points lang tayo sa simbahan. Gusto mo lang mapalakpakan ka, kaya ka nasa simbahan, kaya ka naglilingkod. Hindi dapat ganon. Yung glory dapat nasa Panginoong Yesus lang, wala sa atin. Because we are all servants. Kung naintindihan natin yung konsepto ng servanthood, wala kay pagmamalaki sa sarili mo. Alipin tayo ng Panginoon Diyos. Utusan tayo ni Jesus. At kung tayo po ay servant, meron tayong humility. At yung servant attitude, na maski na may PhD ka, may masteral ka, nagtapos ka sa prestigious university sa Pilipinas, hindi mo kayang manapak ng kapwa mo. The more na learn ka na tao, mataas ang pinag-aralan mo, ang expectation ni Jesus, dapat mapagpakumbaba tayo. We are able to embrace hanggat maaari yung mga nasa laylayan. Kaya mo silang unawain sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos. Dapat yun na makita sa bawat parokya. Hindi yung yabang, kundi yung tunay na malasakit yung concern sa bawat kapatid sa parokya. Yung mga maliliit na tao, yung mga hindi masyadong nag-aral, yun ang priority natin, hindi yung mga may pera, nakadekotse. No, sinasabi ko ba nakakamuhian natin yung mga may dekotse, mga may PhD? Hindi oh. Actually, they can manage sa sarili nila. They can manage. Ang sino yung dapat nating mas priority? Yung mga may hirap. Yung mga nagsusumikap mag-aral sa ALS. Yung mga laborer na nasa sa simbahan natin. May ganun ba tayong passion? Yung mga may hirap, alalayan natin. Natandaan nyo, si Jesus pro-poor. Hindi po siya pro-rich. Si Jesus pro-poor. Dapat ganun yung attitude natin, mga kapatid. 6:49 sa aking orasan. Salamat sa Panginoon. Na I'd like to give some announcement po, kung okay lang po sa inyo.
Mamaya po yung big event namin sa amin ni Mrs. Alas 3 po ng hapon, mamaya ikakasal po kami. Church wedding, a simple church wedding sa San Juan Nepomuceno, yung aking parish sa church po namin kung saan kami belong. Papasalamat kami kay Lord at sa aming parish priest sa kanyang graciousness kay Reverend Father Luan Torrefranca na nagsisilbing kuya ko at tatay ko. Okay, bagamat may edad ako sa aming pare. Pero I look at him as my older brother in Christ sapagkat siya po'y pare. Ako po'y layman. At tinitignan ko siyang tatay ko, spiritual, sapagkat siya'y pare. So ganun yung pagrespeto ko sa pare. Bagamat ang mga kaparian natin, may iba-ibang personalities. Okay? Pero hindi ko na masyadong tinitignan yon. Mahalaga sa akin, siya yung nagre-represent kay Christ sa lupa. At ako bilang layman na nakakaintindi ng salita ng Diyos, I have to submit myself doon sa aking pare. So dapat ganoon din po tayo, mga kapatid. Pag-pray po ninyo yung aming big event mamaya, alas 3 po yan ng hapon. At maraming salamat po sa inyong pananalangin para matuloy yan. Kasama po niyan yung baptism ng dalawang anak ko. Baka mauna mamaya yung baptism bago yung kasal. Discretion na ni Father Luan yun. Kami lang po ay thankful kami. Nandito naman si Bro Aspan, si Homer. Papasalamat kami sa Panginoon dahil tong simbahan na to, ito yung kumakalinga sa amin eh. Opo. Nararamdaman ko yung kalinga, especially nung pari namin. So, lang ako, masaya ako. At yung aking may bahay, siyempre yung mga anak ko rin. So, pagdasal po ninyo na matanggap namin yung sakramento ng kasal, yun po yung inaabangan namin. At pangalawa, yung gagawin ng Lord na himala para sa akin may bahay. Alam niyo naman po yung kwento. At ako po'y grateful po sa Panginoon at sa inyo na patuloy na nagdadasal po para sa aking may bahay. Mamaya na po yan, alas 3 ng hapon. At maraming salamat doon sa nagdadasal at tumulong. Maraming salamat po sa iba't ibang paraan. Wala akong pwede maisukli ho sa inyo kundi ipagdasal lang din ho kayo at pasalamatan kayo sa inyong gesture. Kaya maraming salamat, especially sa aming pare na si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa amin, sa aking pamilya. We're so grateful sa inyong mga gesture. Kaya maraming salamat. At sa lahat ng mga miyembro ng San Juan Nepomuceno, Paris dyan sa Sumag, maraming salamat po sa inyo. Kung meron po kayong opportunity dito sa mga taga-Negros, ang Catholic Faith Defenders po ay bumalik na sa ere, nasa DYAF na po. Pagka Sabado ay merong Historia Sagrada, alas 8 na umaga hanggang alas 9. Pagka Linggo naman ang D1 nga dalan, alauna ng hapon hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. So pakinggan po natin yan, mga kapatid. Mga kapatid, wala ho kaming masyadong budget pagdating dito sa CFD, sa mga pinupuntahan po namin. Last time we went sa Kabangkalan, medyo malayo po yan sa Bacolod. May mga gastos yung mga logistics. So, ang malit po na naisip namin ng grupo ay magkaroon kami ng na magbenta kami ng mga bagay-bagay. Kung gusto nyo tumulong, mga kapatid, punta kayo sa FB page namin na Catholic Merchandise po. At doon po makikita nyo yung iba-ibang mga pwede nyo mabili. Opo. May mga mugs po kami, may mga t-shirt na iba-ibang sizes mula po sa extra small hanggang 2 o kaya 3XL. Opo, meron po tayong mga sizes na ganyan. Mga available po nating kulay ay black, yellow, pink, red, gray, saka white.
Punta lang po kayo doon sa FB page ng Catholic Faith Defenders, ang Catholic Merchandise. May mga t-shirts po tayo doon, especially po, basta maraming design kayong pagpipilian. Punta lang po kayo doon mga kapatid. For more information, you can call up sa 099285500205. 099285500205. Opo. Mga kapatid, if you would like to help si Brad Calix sa ministry, sa expansion nito, marami po tayong ginagawa. Hindi lang tayo nasa online. Tayo po in charge din po sa mga converted pastors sa Negros. Meron tayong campus ministry. May mga pinupuntahan po tayong mga bahay na ini-encourage natin sila na bumalik na sa simbahan. So, sa mga logistics natin po, mga kapatid, ay medyo very challenging po yung kay Brad Calix. Hindi na po tayo pastor ngayon. Tayo po ay ordinaryong layman na lang ng simbahang Katoliko. Pero masaya po ako doon sapagkat ito po yung pinaka-apostolate ko. Ito pong online broadcast. Kaya if you would like to be a part of this ministry natin, nandyan po nakalagay yung aking sa screen. If you would like to help, doon sa mga nagtatanong, how can we help? Nakalagay na po dyan sa screen kung saan nyo pwedeng ipadala ang inyong suporta. Or you can discuss with me yung ilang mga bagay-bagay. Pwede naman po. You can call me 0950-266-9596 para sa mga detalye po. Opo, maraming salamat mga kapatid ha. Sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta para po sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Alright, gusto ko munang i-acknowledge din yung makasama natin dito bago tayo manalangin. Meron pa tayong 4 na minuto. Maraming salamat kay Raydan Garcia, bro. Maraming salamat for joining. Kay Ate Angel Amoma. Sabi niya, happy wedding day sa inyo ni Sister Annalyn, bro. Kay Pepito Barbon, congratulations po Brad Calix, God bless, sabi niya. Salamat din kay Shula Daarol Ronquillo, salamat po. Sabi ni Shula, congratulations po sa inyo ni Mrs. Ganon din kay Ate Yam Montejo, salamat. Hindi ko alam ate kung may live kasi po may kinausap na po ako pero walang reply. Baka may kukuha din po. Hindi ko lang alam kung ila-live nila, ate. Hindi ako sure kasi baka maging artista po kami. Iniiwasan po namin maging artista eh. Opo. Shocking na nga po yung nangyari nung birthday ko eh. Tapos may ganito pa. Pero kung sakali ate na may kukuha niyan, hindi ko na po alam kung baka may kukuha po sa kasama ko sa Catholic Faith Defenders. Pero may nakausap na po kami. Hindi ko alam kung ila-live niya ate ha. Pero antabayanan nyo na lang po kung merong ganon. Opo. Baba ko lang kung sino pa yung nandito. Si Ate Fenuki Evangelista, ate, magandang umaga po. Ito po yung sister nung aking namatay na unang asawa. Opo, si Ate Fe. Pastor Arthur Damaso Ismalia, magandang umaga pastor sa inyong kay ate, sa inyong mga staff at sa mga miyembro po. Maraming salamat pastor Ismalia. Sino pa ba yung nandito? Si Pads, Jokan Marks DCP, Pads, magandang umaga po. Shoutout daw sa nakikinig sa lahat dyan sa Zamboanga del Sur, Diocese of Pagadian, San Isidro, Labrador, Paris, Poblacion, Dinas. Alright, Pads, magandang umaga po. God bless sa inyong ministeryo dyan, sa inyong mga staff, sa inyong mga masisipag po na katekista. Maraming salamat po, Father Jokan Marks DCP. Diyan sa Zamboanga del Sur, Diocese of Pagadian, San Isidro, Labrador, Parish, Poblacion, Dinas. Salamat po, Pads, for watching sa ating broadcast. Ganon din kasama natin si Mrs. kay Annalyn Ledesma Calixto. Magandang umaga. Si Jomer Aspan, bro, maraming salamat. Kasama ko to sa church. Diyan sa San Juan Nepomuceno. Isa po sa mga masisipag ito na naglilingkod diyan sa simbahan. Jomer, maraming salamat ha. Kay John Paul Ruby, salamat bro. Kay Bobby Taruk, bro, salamat.
Ang sabi niya, we are all children of God, even po ang mga pare, kahit Father ang tawag natin sa kanila. Pag nasa in persona Christi sila ay tinatawag din tayo mga kapatid. Alright. Salamat, Bobby. Kay Ordinaryong Katoliko, maraming salamat po for watching. God bless, kapatid. Kay Darling May Peñaflor Sibonga, magandang umaga po. Salamat sa pag-share ng ating videos. Ordinaryong Katoliko. Sino pa ba yung nandito? Romeo Tugonon Lenteria, magandang umaga po. God bless. Kay Germaline Honasan Balahadya dyan sa San Pedro, Laguna, maraming salamat po sa inyo. Pipito Barbon, Daryl Capobres Guanzon, maraming salamat po sa Guanzon family. Salamat po sa inyong suporta sa dasal, kapatid. Laida Huntilla, maraming salamat. Alright. Yan lang yung nakita ko dito sa ating screen at probably yung iba hindi ko nabanggit. Paumanin po sa inyo, mga kapatid. Ako hindi ko nabanggit yung pangalan nyo na nasa screen po kayo. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa umagang ito. Masaya kami sapagkat napag-usapan ng konti ang Mark chapter 6. Maraming salamat po sa karanasan ni Jesus na He was rejected nung kanyang mga sariling tagalugar niya. Pero hindi naging dahilan yon para hindi siya magtuloy ng kanyang ministeryo ng pagtuturo, ng pagpapagaling. Tulungan niyo po na hindi kami magkaroon ng unbelief. Bagkos patuloy kaming mananalig sa kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay. We'd like to pray for our Pope Francis sa kanyang kalusugan, sa kanyang frequent na travel sa iba't ibang bansa. We also pray for safety para sa lahat ng kanyang biyahe at sa lahat ng mga cardinals niyan sa Vatican City, sa Rome. We just pray for them. Patuloy silang magkasundo. Patuloy nilang itulak ang kapakanan ng kaharian ng Diyos sa lupa. Nagdadasal po kami ng pag-iingat nyo sa lahat ng mga archbishop, bishops, yung mga kaparian dito lalo na sa Pilipinas. Magampanan po ng mga bishop sa Pilipinas at mga kaparian yung kanilang responsibilidad na ang nakikinabang ay ang mga tao na magkaroon kaming patuloy na pag-submit sa kalooban ng Diyos. Lord, malapit na po ang eleksyon sa Mayo. Tulungan niyo mga Katoliko na maiboto namin yung tamang tao sa tamang posisyon. Praying kami sa mga OFWs po namin. Pagpapalain niyo sila tulungan. Marami silang challenges. Lalo na yung nandun sa gitnang silangan ng mga nakakaranas ng mga hindi magandang pagtrato ng kanilang employers. Pinagdadasal ko po yung makasama ko rito sa broadcast today na nabanggit ko kanina. May mga pinagdadaanan sila probably sa kanilang buhay pananampalataya, negosyo, pamilya, kanilang mga anak. Pinagdadasal po namin na mas magkaroon kami ng passion to know Jesus more this year. Lord, gamitin niyo ang broadcast na ito at iba pang mga broadcast ng mga Katoliko na makapagbigay kami ng encouragement sa lahat sa mga miyembro na simbahan. Hinihiling ko, Lord, na etong mumunting bagay na contribution ko para sa mga Katoliko, sa mga kapatid ko, ay maging mabunga po ito. Na magtatayo pa ho kayo, mag-i-encourage kayo ng mga tatay, mga nanay, mga ate at kuya na seryosong ipamuhay ang pananampalatayang Katoliko na si Kristo ang bida at ang kanyang kalooban. Pinagdadasal ko yung mga inooperahan sa mga oras na ito sa iba't ibang ospital sa Pilipinas, yung mga surgeon na hindi sila magkamali sa kanilang procedure na ginagawa, yung mga nagdadialysis po ngayon, may mga karamdamang cancer at iba-iba pa, including yung aking may bahay, si Ronaldin na nagkikimo, si Wayne Angel na aking kaibigan, at yung iba pa na mga kapatiran na probably may mga karamdaman po ngayon.
Nagdadasal po kami ng inyong patuloy na pagpapala. Lord, espesyal na araw ito para sa amin ni Mrs. Mamayang alas 3 kakasal po kami sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag sa Bacolod. Lord, ito yung moment namin na kung saan ay haharap kami sa inyo at tatanggapin yung sakramento. Hinihiling po namin na yung oras na yon, mamayang alas 3, yun po yung moment na kung saan ay mas mapag-aalam pa namin yung paglilingkod namin sa inyo. Yun po yung moment na pwede namin sabihin sa bawat isa, ano man ang aming sitwasyon, didiretso lang kami sa inyo. And we're praying for miracle para sa misis ko. Kawagan niyo yung aking misis. Medyo matagal na po siya nagsasuffer sa kanyang stage 3 colon cancer. Hindi ko siya kayang tignan sa araw-araw sa kanyang sitwasyon. Napaghihinahan po ako ng loob. Lord, we just pray for miracle. Hindi ko alam kung mamaya mangyayari. Hindi ko alam kung sa kanyang birthday sa June mangyayari po yun. Lord, ano man ang kalooban niyo para sa kanya. I just pray. We also ask you, Mama Mary, to intercede na itong laman ng puso namin will be granted according to your will. Maraming salamat po. Alam ko hindi lang naman si Mrs. yung nagsasuffer sa mga oras na ito at marami pang iba. Pero maraming salamat. Tatanggapin po namin kung ano man ang desisyon nyo. Tatanggapin namin ang buong puso. Ang mahalaga lang po, Lord, na matuloy yung sakramento mamaya. Mula doon, mag-aantay kami sa gagawin ninyo. Mag-aantay kami sa gagawin ninyo. Patuloy na mananalig, patuloy na mananalangin, patuloy na mag-aantay hanggang sa may mangyari. Maraming salamat for teaching us to wait, for teaching us to pray. Maraming salamat sa mga kaibigan kong pastor na nakakaintindi sa akin. Mga kaibigan kong pastor na nagdadasal para sa aking misis. Lord, maraming salamat. Pinagkakaloob ko sa inyo lahat ang bagay na ito. Kasama yung mga kasama namin sa broadcast today. Maraming salamat sa mga tao nagmamalasakit sa akin may bahay. Maraming salamat sa lahat. Binibigay po namin ng mataas na papuri sa iyo, Ama, sa umagang ito. Samahan niyo kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang buhay na in-extend niyo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Gusto ko lang batiin yung aking kaibigang pastor na Steve Indino ng IRC. Bro, maraming salamat sa pananalangin at samahan ka ng Panginoon Diyos sa iyong endeavors dyan sa IRC. Once again, mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast or praying for us. Maraming salamat, especially sa aking may bahay na nararamdaman po namin yung inyong pagmamahal sa amin, sa aking may bahay. Maraming salamat. Especially sa aming parish priest na si Reverend Luan Torrefranca. Maraming salamat.
Mga kapatid, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace Brad Calix. Nagpapasalamat po sa inyo. To God be the glory. Panalangin niyo po yung aming wedding mamaya alas 3 ng hapon na maging mabunga po yun. At maraming salamat po sa inyo. At sa mga tumayo pong ilang mga witnesses para saksihan po yung aming kasal. Maraming salamat po sa pagtanggap ng invitation na para kami samahan sa aming journey. Magkikita po tayo mamayang gabi, Lord willing, alas 8 sa ating evening broadcast sa Experiencing Breakthrough. Pakishare po yung ating video mga kapatid para po maraming mga fellow Catholics nationwide ang malaman na salita ng Diyos sa mga oras po na ito. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.